Hello guys! Magandang araw at gusto po kayong lahat. For today's video ay kahapon nga pala ito naganap, November 1. Ayan, bumili nga ako ng konting karni lang kasi dito nga sa amin guys, nakasanay na talaga namin na tuwing November 1, tuwing undas ay naghahanda nga talaga kami. Kahit maliit lang, at least meron talaga kasi yan talaga yung nakasanayan nga namin dito. Tradition kumbaga. At ayan, nakabili na nga ako ng 1 kilong karni lang. Tapos bumili na nga rin ako ng pansit at iba pang sangkap nga. Pagkatapos, ayan, pagdating ko nga sa bahay ay niluluto ko na muna nga etong biko kasi tuwing undas, hindi talaga nawawala yung biko guys. Yan talaga yung nakaunang recipe nga talaga kapag November 1. At ayan guys, pagkatapos ko maluto itong biko, tinabi ko na muna at nasikaso ko na nga etong lulutuin ko. Yung 1 kilong karne ay ihati ko nga lang yun kasi magsasabaw ako. Pagkatapos ay mag-aadobo nga rin ako. Lalagyan ko rin ng kaunting karne nga etong pansit ko para naman medyo may sahog. Dito nga sa amin tuwing undas, sa bahay nga lang naghahanda. Pagkatapos kinabukasan, tsaka naman pupunta nga ng sementeryo para nga magsindi ng kandila. Noon kasi guys, nung nagtrabaho pa nga ako sa Maynila, ay nakasama ko nga yung mga amo ko at tuwing undas nga dun sa kanila guys, ay nagluluto nga sila sa bahay. Pagkatapos dinadala yung mga pagkain dun sa sementeryo. Pagkatapos dun na nga nagsalo-salo kumain. Dito sa amin guys, iba kasi yung dito nga sa amin. Kasi sa bahay nga lang nagluluto. Pagkatapos, nalagyan lang ng pagkain dito sa may lamesa. At kinabukasan, tsaka naman pupunta ng sementeryo. Tsaka magsindi nga ng kandila. Anyways, balik na tayo dito sa pagluluto ko. Ayan, malapit na nga pala maluto itong pansit ko guys. At hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko nga yan niluto. Kasi alam ko na mas masarap pa nga kayo magluto kaysa sa akin. At nang naluto na nga yung pansit guys, tinabi ko na muna kasi isusunod ko nga itong lutuin etong adobo ko. Isa lang kasi yung kalan ko guys na gumagana kaya hindi ko talaga pwede may sabay-sabay nga yung pagluto ko. At ako lang mag-isa yung nagluto dyan dahil nga yung asawa ko ay nasa trabaho pa nga siya. At sinangkotsa ko nga lang yung karning baboy guys bago ko nga siya timplahan ng toyo, suka at yung iba pang pangpalasa. At lalagyan ko rin siya ng isang baso't kalahating tubig para naman mas lumambot nga yung karni ng baboy. At pagkatapos, medyo patuyuin ko nga siya guys. Papatuyuin ko nga siya sa sabaw niya para talagang malambot nga talaga yung karne. At maya-maya lang guys, tingnan ko nga ulit kung okay na ba. At medyo marami pa nga yung sabaw niya kaya tinakpan ko na lang siya ulit. At ito yung niluto ko guys. Naluto ko na nga pala yung nilagang karne ko. Pagkatapos itong pansit. Yung pansit ko ay kaunti na nga lang dahil kinainan na nga namin yan kanina. At pagkatapos ko magluto guys, ay pumunta naman ako dito nga sa loob ng bahay ng biyanan ko. At eto yung mga anak ko guys, nagpapa-makeup nga sa auntie nga nila. Mabuti na nga lang tong auntie nila ay napaka-supportive nga talaga sa kanila. Magpapa-makeup sila or gusto nila na meron nga silang event sa school. Pagkatapos kailangan nilang susuotin ay yung auntie nga nila yung gumagawa ng paraan kasi wala talaga akong talent guys sa mga ganyan-ganyan. Lalo na sa mga fashion na damit nga nila. Ay Diyos ko Lord, kasi noong kapanahunan ko guys ay wala nga kaming maayos na damit noon. Magkakadamit lang kami ng magaganda kapag binibigyan nga kami. O si mama, binigyan siya ng amo niya, ng mga pinagliitan ng mga anak ng amo niya, ibinigay niya ka mama. Tsaka pa nga lang kami makapagdamit ng mga magaganda noon. Nung bandang alas 6 na ng gabi guys, ayan nagsindi na nga ako ng kandila kasi si mama nagsindi na nga din siya sa labas. At ganyan yung ginagawa nga namin guys tuwing November 1. Ayan, magsindi kami ng kandila. Simula dito nga sa loob sa may lamesa hanggang papunta nga sa labas. At kailangan talaga tong bantayan kasi alam nyo naman, baka nga matumba at magkasunog pa nga. Ay nako Diyos ko. At ayan guys, aantayin nga namin yan na maubos yung kandila bago nga namin iwanan. Namadali nga ako niya ni Cheryl kasi gusto nga talaga niya guys masubukan mag trick or treat. Kasi nga first time talaga niya sumubok ng ganyan. Dati kasi nung maliit pa siya, gusto talaga niya mag trick or treat nga sila. Kasi hindi ko pinapayagan kasi alam nyo naman mga bata at nahihiya din kasi sila kasi hindi pa talaga nila yan na-try. Lalo na yung mga kuya niya at ako guys, kabataan ko. Hindi ko talaga alam guys yung mga trick or treat. Ngayon ko lang yan nalaman guys sa anak ko na kay Cheryl. Kasi si Cheryl, dami niyang nalalaman guys. Mas talo pa nga ako sa kanya. Sa kakapanood na siguro niya yan ng YouTube. Nung naubos na nga yung kandila guys, sinamahan ko na talaga siya. Sobrang kulit kasi guys. Gusto kasi niya magpasama sa akin kasi ayaw ng mga atit kuya niya kasi nahihiya nga daw sila. At ayan, sinamahan ko na lang talaga siya kahit nahihiya ako. At nung dumaan nga kami guys, merong tumawag nga sa kanya. Pagkatapos, ayan, nahihiya pa nga siya. Lumapit, kasi sabi ko sa kanya, lumapit ka na. At ayan, sobrang saya nga niya at umuwi kagad. Kasi ipapakita nga niya sa mga atit niya nga merong nagbigay nga sa kanya. Pagkatapos, bibigyan nga din niya yung mga atit kuya niya. At yan lang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.